One-on-one sa NBA All-Star Weekend, $1 milyong ang premyo. Draymond Green may offer sa Warriors para mag-coach. At Durant nagkamali sa pakiramdam noon sa Warriors. Ang totoo, mahal siya ng Dub Nation. Ang NBA ay kasalukuyang nakikipag-usap upang maglunsad ng isang one-on-one na tournament bilang bahagi ng 2026 All-Star Weekend na may napakalaking premyong $1 milyong na nakataya. Ang ideyang ito na matagal nang pinag-uusapan ay nakakuha ng malaking suporta nitong All-Star Weekend, kung saan ilang NBA stars ang hayagang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Isa sa mga unang nagpahayag ng kanyang kasabikan sa konsepto ay si Anthony Edwards na nagsabing si Kevin Durant ang magiging pinakamahirap talunin sa isang one-on-one na laban. Samantala, tiwala si Draymond Green na si LeBron James ang kanyang pipiliing manalo sa naturang torneo dahil sa laki, husay at karanasan nito. Sa patuloy na pagsuporta ng malalaking pangalan sa liga, seryosong pinag-aaralan na ng NBA ang posibilidad na gawin itong realidad. Ayon sa Front Office Sports, na pag-usapan na ng NBA ang pagbibigay ng $1 milyong na grand prize para sa tournament na magiging pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng All-Star Skills Competition. Bagamat inaayos pa ang format, ang mga unang ulat ay nagsasabing maaring magkaroon ito ng 16 na player bracket kung saan ang mga laban ay maaring matukoy sa pamamagitan ng fan voting, seeding o player challenges. Bagamat posibleng mabago ang ilang patakaran mula sa traditional na street ball one-on-one upang umayon sa NBA standards, ang pangunahing aspeto ng isolation scoring at individual defense ang magiging tampok ng torneo. Matagal nang pinag-iisipan ng NBA ang ganitong tournament, ngunit laging naging hadlang ang mga logistical na usapin at ang kahandaang lumahok ng mga superstar. Gayunpaman, sa patuloy na pagtaas ng fan engagement at hangarin ng liga na gawing mas kapanapanabik ang All-Star Weekend, maaaring ito na ang tamang panahon upang maisakatuparan ito. Kamakailan, nagdaos ang upstart unrivaled league ng isang one-on-one event kung saan nanalo si WNBA star na Fisa Collier ng $200,000 na grand prize. Ang posibleng $1 milyong na premyo ng NBA ay malayong mas malaki na maaaring maging malaking dahilan upang seryosohin ito ng mga players. Sa pabago-bagong ratings ng All-Star Game, naghahanap ang NBA ng bagong paraan upang mapalakas ang interes ng mga fans. Ang isang ganitong tournament na may pinakamahusay na scorers at defenders sa liga ay madaling maging pinaka-inaabangang event ng weekend. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo, ang malawakang suporta mula sa mga players at fans ay nagpapahiwatig na maaaring sa wakas ay madala ng NBA ang one-on-one basketball sa All-Star stage sa susunod na taon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita, si Draymond Green ay isa sa pinakamahusay na player na naglaro para sa Golden State Warriors at tila nais ng prangkisa na manatili siya sa kanilang organisasyon kahit matapos ang kanyang paglalaro. Sa broadcast ng TNT noong All-Star Game, ibinunyag ni Green na inalok na siya ng posisyon bilang head coach ng Warriors kapag siya ay nagretiro. "Inalok na ako ng Golden State Warriors head coaching job kapag natapos na ako," sabi ni Green. "Sa tingin mo ba magiging pangit ang trabaho ko?" Sinabi ito ni Green bilang tugon kay Candace Parker na nagbiro na hindi siya kailanman magiging coach. Dagdag pa ni Parker, kasing imposible ng pagiging coach niya ang pagiging coach ni Green na bahagyang na-offend sa pahayag na iyon. Bilang sagot, isiniwalat ni Green ang offer sa kanya at kalaunan ay tinanong kung sa tingin niya ay magiging mahusay siyang coach. "Sa tingin ko, kaya kong maging isang mahusay na coach," sagot ni Green. "Pero ayoko." Sa kasalukuyang season, nag-a-average si Green ng 8.5 points, 5.8 rebounds, 5.6 assists, 1.3 steals, and 1.1 blocks per game. Walang duda na mataas ang basketball IQ niya upang maging isang coach, ngunit hindi siya kilala sa pagpapanatili ng kanyang emosyon sa mahahalagang sandali. Para sa kanyang edad, mabilis siyang mag-init ng ulo, isang ugali na hindi ka nais-nais para sa isang head coach. Gayunpaman, kung matututunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, maaaring magkaroon siya ng potensyal bilang isang mahusay na coach. Isa siyang 4 na beses na All-Star at may sapat pang oras upang pag-aralan ang aspeto ng coaching, lalo't hindi pa naman siya magre-retiro. Noong Enero, ibinunyag ni Green na hindi na niya iniisip ang pagre-retiro matapos sumailalim sa therapy. Dati niyang sinabi na kinailangan pa siyang kausapin ni Commissioner Adam Silver upang pigilan siyang magretiro noong magulong 2023-24 season kung saan ilang beses siyang nasuspinde.
May kontrata si Green hanggang sa 2026 to 27 season, kung saan mayroon siyang 27.7 million player option. Malamang ay maglalaro pa siya hanggang 2027 bago pag-isipan ang pagre-retiro. Samantala, nang malaman ni Kevin Durant ang pahayag ni Green, tinanong siya kung ano ang tingin niya sa pagiging coach ni Draymond. Sa tingin ko, magiging kahanga-hangang head coach si Draymond, sabi ni Durant. Mas magiging mahusay siya bilang coach kaysa TV analyst at mahusay na siya doon. Sa tingin ko, mahal niya talaga ang paglalaro sa court. Mahilig siyang magturo, gustong-gusto niya ang kompetisyon, at kung mapupunta siya sa TV, siguradong mangangati siyang bumalik sa laro. Kaya oo, sa tingin ko magiging mahusay siyang coach. Maraming aspeto kung saan mukhang magiging epektibo si Green bilang coach, ngunit may mga bahagi rin na nagdudulot ng pag-aalinlangan. Ang pasensya at pagtitimpi ay dalawang mahalagang katangian ng isang coach at hindi siya kilala sa mga ito. Sa ngayon, tila hindi niya balak maging coach kaya maaaring hindi natin malaman kung magiging magaling ba siya sa trabahong iyon. Mas malamang na mapunta siya sa broadcasting o pagiging analyst matapos ang kanyang paglalaro dahil tiyak na maraming offer ang darating sa kanya sa larangang iyon. Sa huling balita, maaaring hindi na si Kevin Durant bahagi ng Golden State Warriors ngunit nananatili ang kanyang pagmamahal para sa lungsod at sa mga fans. Sa NBA All-Star Game na ginanap sa San Francisco, nagbahagi si Durant tungkol sa kanyang koneksyon sa fanbase at sa lungsod kung saan siya nanalo ng 2 NBA championships. Ayon kay Durant, sa kabila ng mga sinasabi ng media, ramdam niya ang pagmamahal mula sa mga fans na nagpapahalaga sa kanyang naiambag sa team. Lagi kong nararamdaman ang pagmamahal mula sa mga fans sa Bay Area. Hindi ko kailanman inisip na hindi ako mahal dito. Narinig ko ang mga nagsasabing baka hindi ko maramdaman ang pagmamahal na ito pero saan man ako magpunta sa mundo, may mga Warriors fans. At palagi nila akong ipinaparamdam na espesyal. Siyempre narinig ko ang sigawan ng mga tao. Lalo na sa Oracle, iyon ang tahanan ko. Marami kaming magagandang alaala sa Bay Area, kaya napakalapit ng relasyon ko sa mga fans. Bagamat positibo ang pananaw ni Durant sa kanyang panahon sa Bay Area, kapansin-pansin ang timing ng kanyang mga pahayag. Ilang linggo lamang ang nakalipas, iniulat na nagtangkang kunin muli ng Warriors si Durant upang ipareha siya muli kay Stephen Curry. Sa simula, tinanggihan ng Phoenix Suns ang posibilidad na makipag-usap tungkol sa trade. Ngunit kalaunan ay binigyan nila ng pahintulot ang Warriors na ipursige si Durant. Sa isang nakakagulat na desisyon malapit sa trade deadline, tinanggihan ni Durant ang pagkakataong bumalik sa Warriors. Isa sa mga pinaghihinalaang dahilan ng kanyang desisyon ay ang tensyonado niyang relasyon kay Draymond Green. Hindi naman napigilan ni Green ang kanyang sarili sa pagtugon sa mga ulat na ito. Samantala, sa halip na si Durant napunta ang Warriors kay Jimmy Butler na nakakatawang isipin ay nais palang pumunta sa Suns upang makasama si Durant. Si Curry naman ay nagtangkang tulungan ang Warriors sa pag-recruit kay Durant. Nagkaroon sila ng ilang pag-uusap ngunit napansin ni Curry na tila hindi na talaga interesado si Durant na bumalik. Sa halip na pilitin, iginalang na lamang niya ang desisyon nito. Para sa mga fans ng Curry-Durant duo, kahit papaano ay nagkaroon ng maliit na sulyap sa kung ano sana ang posibleng mangyari dahil pinangunahan nila ang Shaquille O'Neal's OG squad sa panalo sa kauna-unahang 2025 NBA All-Star Tournament. Pagdating kay Durant, gaya ng ibang NBA players, hindi mo masasabi kung may posibilidad pa siyang bumalik sa Warriors, ngunit tila nakapag-move on na siya at marahil dapat ganun na rin ang mga fans. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?